So, good morning guys. Paano ba makakasakay sa international, no? Paano makakasakay ang isang Pilipino para makapagtrabaho siya sa barko, sa passenger, sa cruise, sa tanker. So, panoorin mo ang video na to. Kung may plano kang sumakay or may plano kang magtrabaho sa barko, panoorin mo ang video na to. So, papainit ako ng tubig. Gagawa muna ako ng kape. And then nandito yung notes ko. Ikwento ko sa inyo paano kayo makakasakay sa international. Ikwento ko kung ano yung mga things that you should know. Ano yung mga dapat nyong gawin, ano yung dapat nyong ihanda, ano yung mga documents, no? So, gagawa muna ako ng kape. Kung papansin nyo, maliwanag na masyado yung ano ko. Yan, tanggalin natin para makita nyo. So ayan, good morning sa inyong lahat. Excited na ba kayo, no, kung paano makakasakay sa international? So ngayon nandito kami sa Morocco. Naka-drifting kami. And naghahantay pa kami ng balita kung kailan kami papasok. So gawa muna ako ng kape. Magawa na tayo ng kape natin. And ang breakfast natin ngayon, meron akong 2 egg. Meron akong asin dun eh. Magbalat muna tayo ng itlog. Ito yung almusal ko. Dito sa barko, nasa tanker ako kasi nagtatrabaho eh. Ang ginagawa ko dito, ang cabin ko, sineset up ko siya. Sineset up ko siya na kung saan meron akong painitan, meron akong sariling kape. May time kasi na nakakatamad bumaba para kumuha. Ito, kumuha lang ako ng itlog eh. Sineset up ko siya base dun sa personality ko. Kaya muna tayo. So marami sa inyo na mga estudyante na nag-aaral sa maritime school, no, pag-graduate na, or mag-aaral pa lang, or first year, second year, third year. Yung iba naman sa inyo nasa inter-island, no?
And some of you naman, maaaring nagtatrabaho kayo sa hotel, maaring isa kang chef, maaring isa kang fitness trainer, maaring isa kang entertainer. Maraming skill na Pilipino, no? Maraming skilled na Pilipino na na kailangan sa barko. Nagtapusin ko lang ito itlog. So, sige, simulan na natin. So, meron akong two categories. Yung category A, ito yung mga commercial vessel, no? Pag sinabing commercial vessel, mostly ito yung tanker, ito yung bulk, ito yung container, ito yung PCC, pure car carrier, general cargo, and other vessels na tumatakbo ngayon na hindi ko na nabanggit. And category B, ito yung mga cruise, yung mga passenger ships, no, mga nagtatrabaho sa cruise, no. So unang-una, category A, ano yung requirements para makasakay ka kung mapupunta ka sa category A? Yung mga yung mga graduate sa school. Etong sasabihin kong mga requirement, ano siya, based lang dun sa alam kong requirements, no? Pero kung estudyante ka ngayon at pag-graduate ka na, maaaring meron ka pang ibang, kasi noong time ko, gumraduate ako year 2006, no? I am a graduate of BSMT sa Philippine Maritime Institute sa Quezon City. Nung time namin, nung gumraduate kami, meron kami mga requirements. So sa inyo, hindi ko na alam kung ano ang requirements sa inyo. Pero as of now, etong sasabihin ko sa inyo is mga kailangan nyo pag mag-a-apply kayo sa shipping, pag pag-graduate na kayo, or kung gusto nyong mag-aral. Number 1, TOR. POR, transcript of records ng pagiging BSMT or BSME, no? Bachelor in Science in Marine Transportation or in Marine Engineering. Bakit POR? Kasi yung diploma nyo, actually makukuha nyo yan kapag nakapag-cadetship na kayo. Diba sa school, 3 years? 3 years sa school, 1 year sa barko. So kapag nakapag-apprentice na kayo at nakuha nyo na yung cadetship nyo, pag nagpa-BS kayo, tsaka nyo lang makukuha yung diploma. So kailangan nyo makasakay para makakuha kayong diploma. Pag 3 years pa lang kayo, wala pa kayong diploma. Ang meron lang kayo is transcript of records, no? So bakit transcript of records? Kasi pagdating sa agency, nung mga time namin, nung nag-a-apply ako, year 2009 kasi ako nakasakay sa international. And then nag-work ako sa Inter-Island ng 2007 hanggang 2008, more along 1 year. No? Nung nag-a-apply ako sa international, ang isa sa hahanapin sa inyo is TOR, transcript of records. Ibig sabihin, ang shipping, pag naghanap sila ng mga tao, college grad, kumbaga, nakapag-aral ka na sa school, no? Parang sa mga shopping mall, ang requirements nila dapat college level ka or college graduate. Parang ganun din sa barko, no? Kung magtatrabaho kayo, actually kahit sa cruise kayo magtrabaho, hahanapin to kung gusto nyo maging crew or maging deck officer or maging engineer, no? Yun yung mga hahanapin. Kaya pag-apply nyo, pagka-graduate nyo ng 3 years, mag-a-apply kayo, hahanapin sa inyo transcript of records kasi mag-a-apply pa lang kayo for apprenticeship. So number 2, SOLAS dati, and then naging BST with PSSR, and now
BT na siya, BT na lang siya, basic training. So sa mga estudyante na pag-graduate, alam kong iba sa inyo, requirements yan na pag-graduate nyo, kumuha kayo ng BT para makakuha kayo ng Seaman's Book, no? So isa sa requirements, number 3, Seaman's Book, SIRB, Seafarers Identification Record Book. Para makakuha kayo nito, ang requirements nyo is kailangan meron kayong SOLAS. SOLAS na BT na siya ngayon, no? Number 4, deck watch keeping. Regardless of barkong sasakyan nyo, anumang barko yan, nahanapin sa inyo tong deck watch keeping. So yung deck watch keeping saan makukuha? Magti-training po kayo sa mga maritime training centers, no? It is a general certificate, no? Sa engine naman, deck watch, engine watch keeping. Number 5, training certificate. Dito na kayo magkakatalo-talo. Kapag ka meron na kayong TOR, meron na kayong BT, meron na kayong Seaman's Book, meron na kayong deck or engine watch keeping, sa number 5 magkakatalo kayo kasi etong training na to is design siya base sa barkong sasakyan nyo. Katulad ako, sa oil chem ako nagtatrabaho. In general, tanker ships, tanker vessel. Ang training namin dito is BTOC, no? Basic training in oil and chemical tanker, MARPOL, Advanced Firefighting, PSCRB. Yan yung mga training na meron kami. Sa ratings yun sa officer, iba pa yung training nila, no? Ngayon, pag lumipat ka ng bulk or sa bulk carrier ka sasakay, or sa container, or sa car ship, or sa general cargo, ibang training naman yung kukunin nyo, no? So number 6, pag nakakuha na kayo ng training, deck watch keeping, BTOC, MARPOL, sa case ko ipapa-COP niya sa marina. Ano ang COP? COP means Certificate of Proficiency, no? Sa officers, ang alam ko COC. Pag sa ratings, COP. So ano ba yung ratings? Yung ratings, kami po yung mga walang license na seaman, no? Either nakapag-aral pero hindi nag-officer, or ng mga seaman na walang license, hindi naman nakagraduate pero nakasakay kasi yung iba may kilala sa kumpanya, may backer, or may tumulong sa kanya. Pwede po yun. Pero pagka gusto nyo pong mag-officer, kailangan talagang graduate kasi requirements yun, no? Kailangan may cadetship ka, kailangan may ganito ka. Mas maraming requirements po pag officer. And then number 7, medical. Kailangan pag nag-apply ka na sa isang kumpanya, makakapasa ka ng medical. Kaya yung requirements dito sa pag-a-apply sa barko, kung gusto nyong makasakay ng barko, isa sa kailangan nyong alagaan is yung health nyo. Kasi yung health nyo rito ang puhunan nyo. So anong taon ba ako nag-start sumakay sa international, no? Sumakay ako sa international year 2009. 2007 hanggang 2008 nagtrabaho ako sa Inter-Island, no? So kailangan maipasa nyo yung medical. And yun, last ko dito is number 8, na which is dapat sa umpisa, yung examination at interview. Pag nakumpleto nyo na yung requirements na to, mag-a-apply kayo, di ba? Kailangan yung makapasa ng interview at ng examination, no? So kapag nagawa ko na lahat to, no, ang tanong, pag nakumpleto ko na yung documents, meron na akong TOR,
may SOLAS, may BT na ako, meron na akong CMAS book, may deck watch keeping, may trainings na ako, meron na akong COP, meron na akong medical, nakapasa na ako ng medical exam. Syempre bago ko, mostly kasi ang gagawin nyo kasi pag graduate na kayo, ang certificate nyo lang is TOR, SOLAS, CMAS book. Yan yung requirements pag mag-a-apply pa lang kayo sa shipping, kasi hindi nyo naman alam kung anong barko kayo ilalagay, no? So hindi ka pa kukuha ng bitok, hindi ka pa kukuha ng marpol sa amin kung sa oil chem or sa tanker. Hindi pa kayo kukuha nun kasi hindi nyo pa alam kung doon ka ilalagay, no? So kapag nakapasa kayo ng exam at ng interview at binigyan na kayo ng vessel assignment, tsaka pa lang kayo ipamemedical, no? Ang kumpanya, hindi siya nagre-risk hindi sila gumagastos na kukumpletuhin nila yung may iba kasing kumpanya, i-sponsoran kayo. Ibig sabihin, lahat yan, libre yung training, medical, wala kayong babayaran. Ngayon, kung hindi ka naman pala makakapasa ng medical dahil may sakit ka o anything na hindi ka nakapasa, any reason, hindi ka nakapasa ng medical mo, no? Hindi na rin siya gagastos sa'yo para pasampahin ka ng barko, kasi pag nag-apply ka hanggang sa makasampa ka, libre po lahat yan. Simula pag pumirma ka ng contract, lahat yan hanggang sa sumampa ka ng barko, wala siyang babayaran, libre po yan. Different ito sa mga agency, sa mga land base. Sa mga land base may mga placement fee sila, meron kang ibang kailangan bayaran para makapunta ng ibang bansa. Sa barko, once na pumirma ka ng contract, wala kang babayaran anything, unless na lang nag-medical ka na tapos nag-retake ka kasi meron kang kailangan i-retake, yung iba babayaran mo na yun, no? So pag ang question, the biggest question is, kapag kumpleto ka na lahat sa run training, lahat meron na ako, naghahantay na lang ako ng barko, makakasakay ba ako agad? The big answer is yes or no. Bakit yes? Yes kung kailangan ka na sa barko, kailangan ng tao sa barko, kulang ang tao sa kumpanya na yon. Yes kung may malakas kang backer. Yes kung pagkakataon mo na, time mo na. And pwedeng no. Bakit? Kasi most of you mag-utility pa kayo. So ano yung utility, no? Ang utility, mag-a-apply kayo doon. Pag napasa nyo na lahat, magtatrabaho kayo sa shipping office, no? Gagawin kayong taga-Xerox doon, uutusan kayong pumunta sa ganito, uutusan kayong magpunta ng bangko, uutusan kayong pumunta ng POEA, may ipapabuhat sa inyo, gagawin kayong utusan, no? Ganun talaga mangyayari, no? Bakit ko yun alam? Kasi marami akong kasama sa barko, mostly nag-utility. Ako kasi, ang case ko, no, sa Inter-Island, hindi ako nag-utility kasi direct ako nakasakay sa Inter-Island. Sa International naman, hindi rin ako nag-utility kasi nga pag-apply ko, naghantay lang ako na mapasampa nila ako, no? So punta naman tayo dun sa category B, para dun sa mga passenger, no? Para dun sa mga non-maritime students. Sino yung mga pwedeng sumakay sa cruise, sino yung pwedeng sumakay sa passenger. Ito po yan, no? Ang pwedeng makasakay doon is yung may mga skills, no? HRM graduate ka, cook or chef, pwedeng gym instructor, pwedeng nagtrabaho ka sa saloon, artist ka, nagpipainting ka, or anything na nakakagawa ka ng mga crafts, no? Entertainers, marunong kang sumayaw, marunong kang kumanta, no? Musician, yun nga. Security guard, lifeguard, no? Yun yung mga example na skills na existing na. Kunyari nagtatrabaho ka sa hotel, no? Kunyari security guard ka, o kaya nagtatrabaho ka sa isang malaking hotel na may swimming pool, lifeguard ka doon, or sa isang beach, lifeguard ka doon. So ito yung mga sample ng mga skill na pwede kang magtrabaho sa barko. Kasi itong mga skill na to, ito yung mga mostly kailangan sa cruise or sa passenger. And marami pang
iba na hindi ko na nabanggit. Ito lang yung mga list of example. So paano ko makakasakay? Kung kunyari, meron na akong experience sa hotel, 4 years na ako nagtatrabaho sa hotel, manager pa nga ako dun eh. So makakasakay na ba ako? Isa yun sa requirements kasi kumbaga sa amin sa Maritime School, graduate kami. At kapag graduate kami sa Maritime School, pwede kami magkuha ng training at pwede kami mag-apply sa barko. Sa inyo naman, kung graduate ka, yun ang natin, yung kumbaga yung equality. Dapat meron kang skill. Let's say yun nga, HRM ka, meron ka na experience, tatrabaho ka sa hotel or housekeeping ka or dishwasher ka, ganun. May experience ka sa hotel. No? Ngayon, may experience ka na, 4 years ka na. And let's say, currently, nagtatrabaho ka. Anong gagawin mo? Babalik tayo sa requirements. Kailangan kompletuhin mo. So, sir, di naman ako graduate. Kailangan ko bang kumuha ng ng ganito, ganyan? So, depende sa barkong sasakyan nyo. Pag sa passenger, ang kukunin nyo is, syempre, maaaring hahanapin sa inyo yung transcript of records nyo. Let's say, graduate nga kayo ng, ng HRM, di ba? So, mostly, meron kayong transcript of records. Maaaring hanapin sa inyo ang transcript of records. And then, BT, basic training. Kukuha talaga kayo nito kasi general po to. No? Seaman's book. Yung Seaman's book po kasi, sa walang idea, pag sumakay kayo ng barko, ito yung nilalagyan ni kapitan ng stamp. Stamp, pangalan ng barko, date, kung saan ka sumampa, date ng sampa mo. Ito yung Seaman's book, yung record book na kung saan dito nilalagay ni kapitan yung iyong sea service. Nakatunayang nakasakay ka, nakasampa ka, nakapagtrabaho ka sa barkong ito. Kapag baba mo, titingnan ng office yun, titingnan ng marina yun. Yun yung mga requirements para makasakay ka. SIRB, Seaman's book. No? Kung deck watch keeping naman, sa amin kasi to, regardless to kung saan kami sasakay, kung passenger, wala, kapag graduate ka kasi ng Maritime School, walang limitation kung saan kami sasakay na barko, no? And yun, yung training sa passenger, hindi ko alam kung anong mga training nila, kung ano yung mga training na kinukuha, pero most probably meron pa kukuhang training sa inyo. Sa amin sa tanker, yung mga gali, si Mayor, Chief Cook at saka si Messman, meron silang NC1, NC2 kinukuha sa, nagta-training sila tapos papa-COP nila. So yun yung training nila sa kusina. Hindi ko lang alam sa passenger, no? And then yun, ipapa-COP nyo rin yan. Magpapa-COP kayo sa marina. Kaya kailangan nyo rin siyang asikasuhin. And syempre, pag nag-apply kayo, mag-e-exam kayo, ma-i-interviewin kayo. Kapag nakapasa kayo doon, may requirements na kayo, and then tsaka kayo mag-medical. So balik tayo sa question. Pag nakumpleto ko na ba ito, sir, makakasakay na ba ako? Again, hindi pa rin sigurado kasi depende nga kung kailangan na kayo or wala pa namang uuwi. Hindi pa naman kailangan ng mga reliever pero pwede kayong maghantay ng tawag or some of you, pwede kayong sabihin na sige mag-utility ka muna, mga ganon. No? So yun. Ano yung advice ko? Ano yung advice ko dito? Lahat kasing etong training simula pag-aaral, training, certificate, documents, exam, medical. Actually, lahat ng ito kailangan ng pera, no? So, kung may plano kayong sumakay ng barko, gusto nyo makasakay sa international, kailangan nyong mag-ipon ngayon na kasi kailangan nyo ng pera. So magkano ba to, sir? Magkano ang aabutin? No, depende sa mga training, especially sa training. Pero in general siguro for starters maghanda kayo ng mga siguro more or less mga 50,000 siguro maganda kayo na ganun. Kasi ito yung requirements na kailangan nyong kunin. And then maaring madagdagan pa yon kasi nga depende sa katulad sa amin sa tanker, no, meron kaming bitok, meron kaming marpol, meron pa kaming SDSD, Ship Security Designated Personnel, meron pa kaming Advanced Firefighting, meron pa kaming PSCRB and other trainings. And iba pa yung trainings kapag mag-o-officer kayo. So iba pa yun, no? So yun ang masasabi ko sa inyo. If gusto nyo makasakay
ng barko, pangarap nyo talaga makasakay, siyempre gusto nyo maranasan kung paano makapunta sa ibang bansa, lalo na yung mga sa passenger, gusto nyo mapuntahan yung mga magagandang lugar na pinupuntahan ng passenger, kasi most of you, alam ko isa talagang gusto nyo kaya nyo gusto makasakay, kasi aside sa gusto nyo kumita ng dollar, gusto nyo makapagtrabaho, gusto nyo makaranas magtrabaho sa barko, siyempre kasama na doon nakakapunta tayo sa iba't ibang bansa, no? So, yun ang advice ko, mag-ipon kayo. Ngayon, mag-ipon na kayo, mag-research kayo, magtanong kayo sa mga kakilala nyong mga seaman, mag-inquire kayo sa Facebook, marami kayong makikitang mga seamans group na magbibigay sa inyo ng advice, no? Sana meron kayong natutunan dito sa shinare ko today na information, paano kayo makakasakay sa international. And sana kapag nakasakay kayo, kung ikaw ay nanonood ng video na to at kinuha mo tong mga notes ko, sinulat mo tong mga notes ko at nakasakay ka, batiin mo naman ako in the future, no? And yan, kung gusto nyo tong topics ko, actually ito isa to sa preliminary topics ko sa OFW series ko sa aking FB page, sa aking YouTube channel, CEC Ventures. So mag-subscribe na kayo. Please support my FB page. Subscribe kayo sa aking YouTube channel kasi simula pa lang ito ng aking ituturo. Ituturo ko lalo na sa mga maritime students lahat ng personal experience ko, personal story namin sa barko. Ikikwento ko sa inyo habang nasa school pa kayo, ituturo ko sa inyo kung ano yung trabaho namin sa barko. So ano pang hinahantay nyo? Subscribe na kayo sa aking YouTube channel. Ano yung susunod kong video? Ituturo ko sa inyo yung mga bagay na naranasan ko since 2009. I-share ko sa inyo yung mga natutunan ko, knowledge and experiences namin sa barko. So, kita-kits sa aking susunod na video. Paalam. Tapos na yung duty natin, partner. Ayos talaga. Grabe.